Samantala, sinagot po ng palasyo ang pahayag ni Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay sa pagdinig ng impeachment complaint laban kay VP Sara, kung saan sinabi nito na hindi maituturing yung mga salita nito bilang aktwal na pagbabanta sapagkat ito ay conditional, kaya't hindi ito impeachable offense. Git ng palasyo, hindi biro ang anumang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Madeline Villar Moratillo sa balitang yan. Seryoso po, kahit biro o hindi biro, ang pagbabanta sa buhay ng isang Pangulo. Kahit ano pa ang kondisyon niyan, nandoon ang pagbabanta, nandoon ang pagkikreate ng fear and anxiety in the person being threatened. Nandoon ang intimidation. Nanindigan ng Malacanang na seryoso ang anumang pagbabanta sa buhay ng presidente, biro man ito o hindi. Ang pahayag na ito ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng controversial na pahayag ni Quezon City Congressman Bong Suntay sa pagdinig ng Kamara patungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig na pag-usapan ng pagbabanta umano ng Vice Presidente sa Pangulo. Pero giit ni Suntay, hindi naman ito aktwal na pagbabanta. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Dahil dito ang palasyo, iginiit na malinaw sa batas ang saklaw ng grave threats. Alam po natin ang kaibahan ng grave threats sa murder, grave threats sa homicide, grave threats sa physical injuries. Ang grave threats, ito po ay sumasaklaw sa pagbabanta na gawan ng isang krimen, ang isang tao, ang kanyang honor o ang kanyang property. It involves threatening another person with infliction of crime in the person, in the honor, and the property of that person being threatened. Hindi rin pinalagpas ng Malacanang ang malaswang pahayag ni Suntay sa aktres na si Ann Curtis. O pagpapantasya sa isang babae. Kung ito'y nasa isip lamang, hindi natin masasabing ito'y krimen dahil hindi ito na isisiwalat. Nasa puso, nasa utak ng isang lalaki. Pero pag ito'y ibinulalas niya at ipinagmalaki sa publiko ang kanyang pagpapantasya sa isang babae, this is definitely a sexual innuendo. Hindi po ito masasabing walang krimen. The mere fact na sinabi niya to in public, to the public, pertaining to a particular person, it is already covered by Safe Spaces Act. Sa ilalim ng Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law, ipinagbabawal ang gender-based sexual harassment sa mga kalsada, pampublikong lugar, online, workplace o saan mang educational institutions. Humingi naman na ng paumanhin si Suntay sa aktres at sa iba pang na-offend umano sa kanya naging pahayag. Kung nasaktan siya sa sinabi, ulitin ko, there was no malice intended at tayo hinihingi ng dispensa sa kanya. Pero nanindigan siya sa kanyang analogy sa pagdinig ng Kamara na ang imahinasyon ay hindi isang impeachable offense. Pinalagan din ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang naging pahayag ng kongresista. Ayon sa alkalde, ang mga komento ng nasabing representative na nag-objectify ng mga kababaihan, taliwas at bumabangga sa mga polisiya ng kanilang lungsod. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.